Ayan, so good day sa inyo. Ngayon ay ibabahagi ko kung ano yung mga ginawa ko para maprotektahan yung ating contact switch. Kasi simula nung nag-upgrade ako ng motors tsaka nung 11 volts na battery ay laki ng epekto niya doon sa contact switch natin, no? So nasusunog siya. Lalo na kapag ginagamit natin yung semi, tong semi. So mas maganda kung naka-auto lang din para lapat agad yung contact niya, no? So hindi siya nag-i-spark. Kaso hindi naman din maiwasan din yung ganun, lalo na kapag naka high torque motor tsaka 11 volts na yung gamit nating battery. So yung ginawa ko para kahit pa paano hindi masunog. Actually sunog na yung isang pad nung nung switch ko eh. Pero yung isang pad naman okay pa. So parang remedyo ko lang dun is naglagay tayo dito ng ayan, so as you can see meron ako ditong relay, so mini relay. Ayan, so yun yung battery natin na 11 volts. Ito yung gamit ko na battery. Ayan, sobrang lakas na ito eh. Tapos naka high torque motor na rin tayo, kaya napupuruan yung ating switch. So naglagay ako nitong relay. Ito yung automotive relay. Actually medyo mahina to eh, pero parang mag 2 months na rin naman, okay pa din naman. Pero kung ako yung tatanungin, ito yung i-recommend ako na relay, yung Bosch na pang automotive. Kasi ayan, so parang 30 to 40 amp yung mga ganito. Hindi siya basta umiinit kagaya nitong maliit. Kasi yung una kong tinry is itong malaki. Ang problema nga lang dito is walang maayos na lagayan, no? So hindi siya kasya. Kaya itong maliit muna yung ginamit ko. So far so good naman. Parang magto 2 months na rin. Hindi pa naman siya nasisira. Medyo umiinit nga lang siya. Pero temporary, okay na rin yun kaysa yung switch natin yung nasira. Ayan, so yung function niya is sobrang smooth. Hindi kagaya nung wala tayong relay. Minsan nagiging hard press na rin to kasi sunog na yung contact niya. So ngayon okay naman na siya. Ayan. Then wala siyang delay. Ayan. So napaka-goods nito lalo na kung medyo budget tayo. So next time gagawin natin yung MOSFET naman, no? So mag-aantay lang tayo ng order natin. Try natin yung naka-MOSFET naman na DIY natin. So yun lang guys, thank you. Sana yung diagram nito ilalagay ko na lang dyan, screenshot nyo na lang.